Hello, magandang hapon po. Ng kanyang aralin po ngayong hapon. Ang pamagat natin, bakit di gumagamit ng worldly music at rock music ang GABC? So disclaimer po natin, ito po ay naka-exclusive sa atin, GABC. Hindi natin sinasaklaw yung iba. Kung sa kanila ay okay yun, sa atin ay hindi okay. Okay? So sa GABC, ito ang ating paninindigan na hindi po tayo sa ngayon, hindi tayo gumagamit o kumakanta o nakikinig o fan ng worldly music at rock music. Okay po? So ating pong pag-aralan kung bakit. Alam niyo ba ito? Lahat ba ng member ng GABC alam na tayo ay hindi pabor o sumusuporta sa worldly music at rock music? Aware po ba? O merong GABC members na ngayon lang nalaman at kung may kahapon pa lamang ay nagsasaulo o meron siyang song hits na tinutugtog o pinahikinggang paborito at meron siyang team song na worldly song. Meron bang ganon pa ngayon? Meron bang JBC member na may team song pa na worldly song? Yun lamang. Ang team song ay Love Moves. Okay, sige po. Tayo po ay magbasa muna ng Word of God. Tayo po tumayin lahat. Buksan po natin sa Romans 12 verse 2. Diyan natin simulan ang ating pong pag-aaral. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay. Basahin po natin sa English. Handa? Basa. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa binigay na pagkakataon na mapag-usapan po ito sa aming iglesia. Nawa nga ho, Panginoon, ay kami mapagpala at nawa, Panginoon, ay patuloy na tumibay ang aming paninindigan na kami GABC members ay hindi po sumusuporta sa mga worldly music, lalo tigit sa rock music, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, ikaw ang gumawa sa amin. Alam ko po ang kaawa, pwede rin gumawa, pero iyo po siyang tutulan na magtagumpay, Panginoon. Kaya aming dalangin sa pangalan po ni Anak ang Panginoong Jesus. Amen. Yan, sige po, simulan po natin. Alam ko tayong lahat ay aware sa worldly songs. Aware tayo. Meron nga tayong mga alam eh. Alam niyo yung pag nanonood tayo sa TV na mga contest yung may mga blankong lyrics, ay nakakasagot tayo eh. Ano ibig sabihin nun? Alam din natin. Aware din tayo sa mga lyrics ng worldly songs. Tama ba ba? Kasi hindi din naman natin maiwasan kasi talagang pag nasa jeep tayo, minatugtog. Kapag tayo nasa sa pag may piyestahan, merong malalakas na video okay, talaga nakakapakinig tayo, talagang kinig na kinig tayo. Kritiko, sala naman ng tono. Yan. Kumbaga tayo kasi exposed din talaga sa worldly songs. And even nung tayo mga kabataan, kahit pa sinabing, ito kasi, lalo na sa mga bata, kahit sinasabi na, although hindi pa siguro sila mga baptist din, hindi pa sila mga baptized, kaya kumbaga, pag nasa school, siguro pag nasa bahay, pagpahinig ng mga magulang, baka hindi sila kumakanta. Pero pag nasa school na, o nasa trabaho, wala naman nakakakita, doon labas na labas. Sikal na sikal. At siya ang pamuno pa pag may program. Di ba? Tanda ko na kami mga elementary, pag wala ang teacher, may program. Tama ga? Pamatay oras. O wala ang teacher, mag-program muna tayo. Kakanta muna si Albert, kakanta muna. Ano kami, elementary, ang paboritong pakantahin sa amin is si Konsehal Randy Garcia. Yan, kasi mga kanta yun. Ang tanda ko mga kantahin noon, yung mga kinakanta ni Pastor dito, kailangan pa bang? Yun, yung mga gayon. Yun ang mga alam ko mga kantahin noon. Tsaka yung yung pamangkin niyo ba yun? Lina Sinabanji. Pamangkin niyo yun. Yun ang mga kanta yun sa mga taga-Hubungan. Marami sa mga taga-Hubungan magaling manganta. Kumbaga, kahit nung ako'y bata, may alam din ako mga kanta na mga worldly song. Pero hindi pala bagay sa atin yung mga kantang yon. May team song ako dati eh. Ano yung kantang Butchike? Alam niyo yung kantang yon?
Yung mga kanta, yan ang mga paborito kasi nakaka-fresh, nakaka-refresh. Ang ganda ng message. Kumbaga, pagka napapagod ka sa pag-aral para naka-encourage mag-aral, patugtugin mo lang yung butchiki. Yan ang mga kanta. Okay po. Ang sabi po ng verse po natin, and be not conformed to this world. O, doon malinaw pa lang, be not conformed to this world. Ang tawag natin is worldly song. So, pag sinabing, be not conformed to the world, ay kung ikaw ay fanatic ng worldly songs, ay di nag-conform ka na sa mundong ito. So, nakisama ka na, o nakibagay ka na, o nakisang-ayon ka na din sa mundong ito. Kung ikaw ay supportive sa worldly songs. So, malinaw mga kapatid kung bakit hindi natin suportado kasi worldly po yan. At ang bilin po sa atin ng Biblia, dapat hindi tayo kaayon ng mundong ito. Tama po ba yun? Kayo ba'y payag na tayo ay dapat hindi kaayon ng mundong ito? Para sa kanila po yun, hindi yan para sa atin. Ang worldly song ay para sa mundo. At ang sabi nga po natin, tayo hindi taga-mundo. Ang ating lugar ay langit. Tayo dumadaan lang dito. We are just passing through sa mundo pong ito. So sana po ay ating maunawaan na hindi po para sa atin yan. Sa mga bata, kung kayo ay laging kumakanta ng mga kantang kung ano-ano, ano yung mga paborito ng mga bata ngayon? Soda pop? Ano mga paborito natin mga kantahin? Sa mga matatanda, yung mga pusong bato. At kung ano-ano pa. So maraming mga kantahin. Ano nga, Jerome, yung paborito mo? Brother Jerome? Ano nga yung paborito mo? Jumbo hotdog. Ang kay Brother Jerome. Kay Brother Mac is daw kikiam. Fishball. Spaghetti naman daw ang kay Sister Dessa. Pababa lang, walang pataas. Ito niyo yung mga kantang yon. Ito niyo, mga kanta. Matatawa kayo sa mga title pala ng mga kanta eh. Ito yung mga sex bomb, mga spaghetting pataas, spaghetting pababa. Alam niyo, mga pamagat pa lang ay halata mo nang hindi para sa atin yun eh. Tama? Kaya mga kapatid, ang sabi ng Romans 12 verse 2, be not conformed to this world. Kaya yun po, walang malalim. Walang anumang mga malalim na doktrina na napapaloob dito. Ito lang ang ating paninindigan. Ito'y pang mundo, hindi tayo sang-ayon sa gawa ng mundo. Kasi ito po ay makamundong awitin. Worldly song, lalo na yung rock music. Kasi meron tayong mga mellow song, meron tayong mga love songs, meron tayong, may iba-ibang genre, at meron tayong mga reggae, meron tayong rap, meron tayong alternative. Marami. Minsan yung mga Christian music, nahahaluan na nito. At marami na din sa mga Christian music, nagiging rock music na din. At ang mga ayos ay para mga rockstar na din, ang mga kumakanta. Ang mga tugtog, may mga drum sets na talagang iba ang dating. So mga kapatid, ang worldly song, ang rock music ay hindi para sa GABC members. Okay po? Yung mga kinanta ni Madam kanina, yun ang mga kantang, ikaw pala, Terry Javier. So yun ang mga kantang magaganda, di ba? So mamaya malalaman natin bakit ba talaga hindi natin dapat tangkilikin ang worldly song or rock music. Taas ang kamay ngayon, umamin sa atin ngayon na hanggang ngayon siya ay hindi makaiwas at talagang siya ay kumakanta pa din at siya ay may mga nakasave pa rin sa mga phone nila na mga worldly song. Taas nga kamay, JBC members, meron pa ba? Na-delete na kanina. Meron pa ba kayong ringing tone na worldly songs? Mga kanta pa ng River Maya, kanta pa ng parokya, o kung sino pang mga kanta. Baka meron pa kayong mga ganan. Meron pa ba o nahihiya lang kayo sabihin? Wala naman siguro na. Dapat talaga wala. Ngayon, doon sa mga hindi pa baptized at mga spectators natin, mga bata, so ngayon, mas maganda mapakinggan ninyo, bakit nga ba pala ang GABC ay hindi kumakanta ng
worldly songs or rock music. Minsan, pag walang-wala at mapapakanta tayo, biglaan, kailangan kumanta, no choice tayo. Ang kinakanta pa rin natin, Christian song. Tama ba? Pag biglaan sa videoke, may videoke din naman eh. At meron sa videoke, meron din naman Christian song. Pagka nagkakabiglaan, gusto niyo akong pakantahin, sige, di ako kakanta. Edi ang kanta ko ay Christian song. Yan, nasa sa inyo kung tutulog kayo, o madadala na kayo na hindi niyo na ako pakakantahin. Ngayon, kakantahin mo yung mga I surrender all. Ay kasayahan yon. Sa akin, actually sa trabaho ko, di ba ako nasa corporate world, pakantahin naman natin si Sir. Si Sir naman kakanta. Nung kami ay nag-year-end fellowship, kumanta din naman nga ako. At ako'y kumanta din nga ng Butchikik. Yun ang paborito ko eh, Butchikik. Yun. So, okay naman din. Sabi ko sa kanila, minsan pinapanood ko na lang sa, gusto nyo ba marinig kumanta? Pinapanood ko na yung mga special numbers natin sa YouTube. Di ba meron tayong mga doon na parang quartet yata kami nung tanda ko, kumanta kami ni na Brother Mac. Yung pinaparinig ko na sa kanila, ayun, yun lang, hindi nakakanta, yun, panood yun, ako na rin naman yun. Kumbaga, nakakailang. Alam niyo, nakakailang sa ating mga JBC members na tayo kakanta ng mga worldly songs. Huwag sana tayo mahuli sa bahay, ha? Nang pakantahin natin ay worldly songs. Ako minsan sa kotse, kasi ako po ay nagpapatugtog ng, nakikinig ako ng balita kasi, ngayon mauutak na din yung mga channels eh. Ang ating mga AM ngayon ay hinalo na rin sa FM. Kagaya ng brigada. Sa brigada ay the Music and News Authority. Kumbaga, nandun na yung FM at nandun na yung AM. So pag ako nagdadrive kasi, pang tanggal antok, kailangan nakikinig ako ng balita. So, nakikinig ako ng brigada. Kaya lamang, minsan, tapos na pala yung balita, kanta na pala, FM na. Abay, parang masarap ang pagdadrive. Pero alam niyo ba, pag gano'n, pinapahina ko na agad o pinapatay ko na agad yung aking tugtog. Kasi nga, hindi tayo sanay na gano'n eh. Na ang tugtog natin ay napinahikinggan ay ganun. Okay, ngayon tingnan natin kung bakit. Ano ba? Bukod dun sa aking nabanggit. So ito, part ng introduction. JABC holds reservations or strict opposition to worldly music or rock music, viewing them as obstacles to spiritual growth and holiness. So naniniwala ba tayo doon? Hindi naman talaga nakakapagpalagong spiritual ang worldly songs. Hindi lalo pang rock music. Paano tayo lalagong spiritual doon? Kumbaga, hindi ito nakakatulong sa paglagong spiritual, kaya hindi tayo supportive dito. Kung ito ay nakakatulong sa ating spiritualidad, ay maipopromote natin yan. Ay nakakatulong sa ating spirituality, pero ang masamang balita, hindi po siya nakakatulong sa ating spiritualidad. This position is generally based on the belief that music is not neutral. Hindi ito wala lang. Kumbaga, hindi ito walang epekto. Na pag ako'y nakakapakinig ng ganito music, wala lang. Basta patutugin nyo lang, wala yan. Hindi yan neutral. Hindi yan, di ba pag neutral, walang galaw. Kasi sasakyan natin, pag neutral, hindi gumagana, hindi umaandar, hindi umabante, hindi umatras, mapera, palusong. Pag na-neutral, talagang hindi ka nakapreno, o aabante talaga yon. Pero pag neutral, hindi neutral ang worldly song. Hindi yan neutral. But rather, a powerful spiritual tool capable of shaping thoughts. Tama po ito. Ito'y nakakapag-shape ng ating mga diwa. Tayo nakakapag-create ng muni-muni dahil ng kanta. Lalo na pag ikimalungkot ngayon, tapos nakarinig ka ng kantang talagang pagpapakamatay. O bakit iniwan mo ako? Yung mga kantang ganun, di ka? Yung lungkot na bagong busted. Tapos nakapakinig ng mga kantang makabagbag damdamin. Parang sarap tumalon sa Benguet. Si Cabral pala yun. Shaping thoughts, emotions. Yun. Nagiging emotional ka. Tama ba yun? Oo, mag-isa ka, makinig ka ng mga, namumroblema ka, tapos makikinig ka ng mga, naku po, ng mga, ang emosyon mo, lalong baha ang luha mo, damusak ang mata. Pagka nakapakinig ka ng mga gayan habang ikaw ay namumroblema. And spirit, which should not be used to glorify God,
rather than satisfy sinful nature. Na minsan, ang dulo nito ay pagkakasala mo lang. Opo. So, pwede pala ang music, yung worldly song, pwede maging dahilan ng pagkakasala pa natin lalo. Lalo na yung mga malalaswang kanta. Mayroong mga malalaswang kanta. Yung mga rock music na malalaswang kanta. Nakikinig ba kayo ng mga kanta ni Andrew? Wholesome na wholesome ang mga kanta ni Andrew. Banyo Queen, mga binibirot siya. Ano? Hindi ko alam yung brother. Medyo hindi ko yata alam yun. Ito yung mga humanap ka ng pangit. Ano yung mga, sa kanta ni Andrew, wala ka mapupulot naman talagang aral doon eh. Anong spiritualidad ang makukuha natin doon? Meron ba? Wala, isa lang yun. At mga kabastusan at kalaswaan. Sabi, yung iba na may tuwan-tuwa kasi maganda ang beat ng tugtog. Masarap pakinggan ng kanta, di ka? Parang, rap nga siya, parang makwela ang tugtog. Parang ang sarap pakinggan, parang nakakatanggal ng antok. Pero ang mensahe ay meron niyang epekto sa ating isip. May epekto yan sa ating emosyon. At may epekto sa ating spiritualidad. Sa halip na ma-uplift ang ating spirituality, magkakos ito ng pagbagsak ng ating spirituality. Yan ang general reason kung bakit hindi natin sinusuportahan ang worldly song at rock music. Okay po ba? Okay. So ngayon mamaya ay magpapatugtog tayo. Pahuhulaan ko sa inyo kung ano nawawalang lyrics. At may premyo. Ang una makakahula nito. Okay? Ang pamagat ng kanta, 214. Alam niyo ba yung 214? River Maya. Alam ni Mac S. Okay po. Ngayon tingnan natin. Here are the primary reasons for this perspective. Ito yung mga dahilan kung bakit ganyan ang ating pananaw. Okay? Ito po yung mga simple lang pero sana po may matutunan tayo dito. Hindi ako magaling dito. Hindi ako kagaya ni Pastor Joseph na talagang in-expose niya yung rock music. Hindi ko kaya yon. Kasi talaga siya may personal experience. Talagang matindi po yon. Pero since nakapahanig naman tayo nun, siguro madidiscuss natin ng bahagya mamaya. Una, ano bang dahilan talaga? Number one, the goal of holiness and separation. Kasi tayo, GABC, ang goal natin ay holiness and separation. Hindi tayo dapat kaayon ng mundong ito. We must be separated. We must be living holy. So, generally, ang worldly song cannot be the reason for your holiness and separation. Anong separation? Doon, iparehas na nga kayo. Kaya ang JABC hindi sumusuporta sa kasi separated tayo sa world. Sa world. Hindi tayo sang-ayon sa mga ginagawa nila. Hindi tayo sang-ayon sa mga mensahe ng mga awit nila. Hindi tayo sang-ayon sa mga umaawit ng mga yan. Tama po ba? Kasi iba, yung music ay one thing, pero yung umaawit nito ay iba pa. Kasi tingnan natin, minsan, para namang maganda, melo, para namang malumano yung kanta. Pero tingnan mo naman ang buhay ng kumanta. Kagaya ng mga kantahin ni Yeng Constantino. Diba, parang mga magagandahin din naman ang mga lyrics ng mga kanta. Pero tingnan din naman natin yung umaawit. Ano ang buhay ni Yeng? Kumusta siya? So, yung mga sinamoyra, ano mga kanta nila mga yan? Mga paubaya. Talagang mga kung ano mga kantahin. Lalo naman yung mga kantahin ni Vice Ganda. Whoops, Kiri, whoops. Ang aking paborito. Di ka? Ano ba yung mga, mga bumpanis? Nakita niyo yung mga kanta, mga title pa lamang ay talagang nakaka-spiritual na. Di ba ga? Kaya, yun po mga kapatid, goal of holiness and separation. Nabasa na po natin ang Romans 12 verse 2. A core principle is not to be conformed to this world. Yan ang sabi ng Romans 12 verse 2. So mga kapatid, isa lang ang awitin doon. Yung pagsayaw, yung pinag-aralan natin last time, Brother Henry, kasama na rin to doon. Yung be not conformed to this world kasi ang napag-aralan natin last time na ang pagsasayaw pala ay hindi bagay sa atin din. Kalimitan ng dahilan ng sayaw o mga gesture natin ng mga sayaw ay may kinalaman sa sexuality, may kinalaman sa kalaswaan, may kinalaman sa kabastusan, libog ng katawan, etc. So hindi yan bagay sa atin kasi sa mundo yan.
Be not conformed to this world. Ganon din sa music. Kung ang sayaw ay hindi natin sinusuportahan, same with music. Hindi natin sila sinusuportahan. Malinaw po ba yung GABC members? Unang-una, separation from the world. Yan ang sabi ng Romans 12 verse 2. Which leads GABC to reject music that sounds like or associated with worldly culture. Worldly nga eh. Kaya nga siya tinawag na worldly song. Worldly. Una, ang mga umawit niyan, hindi mga Kristiyano. Kalimitan ng mga singer, ang buhay nila, kakaiba. Mga hiwalay sa asawa, mga marami na mga asawa, o etc. So, ang buhay nila hindi din okay. Sa atin mga musician, mga OPM natin, mga sikat na writer, sinong mga kilala nyo? Fred Aguilar, Ogie Alcacid. O kilala nyo ba si Ogie? Iba yung OG Diaz. Ano kantahin ni OG? May nakalimutan ko yung kay OG Diaz. Mayroong kantahin din yun ano. Si OG Diaz. Si Ogie Alcacid. Si Ogie, nakailang asawa na? Nakadalawa na. Ang mga pamagat na mga kantahin niya, bakit ngayon ka lang? Ibig sabihin nun, meron ka na ngayon, nakakita ng bagay, bakit nga ngayon ka dumating? Kung kailan ng puso ko eh. Ano sabi? Anong lyrics na yon? Bakit ngayon ka lang? Di ka? Kumbaga, bakit ngayon ka lang dumating? So yun ang mga kantahin. Tama, para mga wholesome naman sila. Para mga wholesome naman silang tingnan. Pero tingnan lang ang buhay nila. Tingnan mo ang lyrics ng kanilang mga kanta. Hindi yan para sa atin, mga kapatid. Kaya nire-reject natin ang mga ganyang music. Kung kayo man ipilit na pinakakanta ng ganyan sa school, pwede kayong umayaw. Hindi ho kami kumakanta ng ganyan. Butchiki lang po. Ay kung sa ulo mo naman. Kung sa ulo mo naman yung lyrics. Nahihirapan ako sa verse 3 actually. Nahihirapan ako sa verse 3. Number 2. Isa sa mga goal pa, focus on edification. Paano makaka-edify ang worldly song? Meron bang na-uplift na spirituality sa atin sa worldly song? Wala po. Music should be uplifting and edifying rather than appealing to carnal passions. Karnalidad ang ipinopromote ng worldly songs. Sensuality. Even yung mga kalaswaan talaga eh. Laman din ng music. Kagaya sinabi ko nila, Andrew E., yun lang ang alam ko eh. Yung sa mga babae, may mga babae ding malalaswang kumanta. Yun, yung mga Like a Virgin, yung mga yung sex, itong sa sex bomb na dancers na may mga kanta din sila, di ba? So yung mga kanta nilang yun ay hindi okay. Bukchiki lang talaga ang pwede. Tingnan natin sa Colossians 3:16. Tingnan natin ang Colossians 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at mga paalalahanan sa isa't isa, sa magitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Yan ang awit natin dapat. Awit na may biyaya. Ukol sa Espiritu. Yan ang awitin ng mga GABC members. Hindi yung nakakapagpalalayo sa Panginoon. Hindi yung mga awiting malalaswa. Hindi yung mga awiting mga nakakarebelde. Hindi yung mga awiting nakakagalit. Hindi yung awiting naghahamok ng away, etc. Kasi ganyan ang mga tema ng mga kanta. Anong sabi ng Ephesians 5:19? Na kayo'y mga usapan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu. Yan yung Christian songs natin. So dapat dyan tayo mayaman. Christian song, hindi tayo worldly songs, mga kapatid. Yan ang nakaka-edify. Yan ang nakaka-uplift ng ating spiritualidad. Christian songs na nag-aawitan at nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Yan, to God be the glory. Ang Diyos ay purihin, amazing grace. Yan ang mga nakakapagpuring awitin sa Panginoon. At dapat huwag kayong mahihiya na ganyan ang kinakanta nyo sa school.
Sige, edi ako yung kakanta. Di ang kanta ko po ay Christian song. Oh, huwag tayo mahihiya. Ako hindi nahihiya. Ako yung nakakanta nga, edi may boses din naman kaunti. Oh, edi kakantahin natin awitin natin, mga awiting Kristiyano dapat. Hindi worldly songs, mga kapatid. Kasi minsan, Christian song pero yung rock naman ang style. Kasi may mga kanta na rin ngayon na ganun na mga kantahin ng mga Casting Crown, Hillsong. Ang dami nila ng mga nganta na ang mga kanta ay mga, although Christian song kung tawagin, ang mga messages ay patungkol kay Jesus Christ, pero the way they sing it, at kung paano manamit yung kumakanta, yung patas ng tugtog, alam na alam ni Sister Baby Jane yan. Kasi kaya tayo, mga special number dito at as much as possible, nasasala natin yung mga tugtog. Kasi minsan, pag mga karaoke, yung mga dinadownload natin, may mga drums. At saka maganda nito, may background ng mga babae. Pagka yung sa video, okay, Christian song, may background ng mga nakatupis sayawang-sayawang doon sa likod. Ay surrender lang kanta. Kaya naman Kaya yan na nakakatama din sa video, okay. Kaya mas maganda pa yung sa mga application ngayon na yung mga sa cellphones na lang natin, na wala mga ganong background. As in, tugtog lang. Yun. So, malinaw po ba sa atin? Anong pinaawit sa atin? Christian song. Ito ang sabi sa atin Ephesians 5:19. Yan ang sabi ng Colossians 3:16. Awit ukol sa Espiritu. Mga himno tungkol sa Diyos. Hindi naman tayo pinagbabawalang umawit Kanta nga tayo ng kanta dito, di ka? Pero Christian song ang para sa atin. Mga bata, hindi bagay sa atin yung mga yung mga kantahin ng mga yung mga rock music at worldly song. Then sunod pa sa under number 1 natin is the heart issue. Puso. May kinalaman sa puso yan, mga kapatid. JABC believes that music is not just entertainment. Baka akala natin entertainment lang yan. Hindi yan. May epekto yan sa atin. But an outward expression of an inward spiritual reality. Ngayon, kung kumakanta ka ng worldly song, anong spiritual reality sa iyo? Malamang ay mababa ang spiritualidad mo. Bakit kumakanta ka na ng gayon ngayon? Dati naman ay, totoo po yan. May mga kamag-anak din naman po akong mga Kristiyano din, pero nung napalayo na sa Panginoon, hindi na sila nahihiya. Yung ang namatay na Tihol yan, di ba napalayo siya? Di kapitbahay namin doon, ang mga tugtog niya, mga worldly song na. Napalayo na siya sa, nasanay na Kaya kalimitan yung mga lumalayo, yung mga nagbabackslide, ganyan na din ang mga naka-download. Ang mga paborito na rin kanta ay yung mga pangrakista. Ang mga suot na din nila ay mga pangrakista, pangkista. Yan yung pag naghihilig na sa mga malalaking print na itim na damit, na mga Converse na sapatos na pangrakista. Napapaghalata na natin ang mga datingan nila. Pangkista na ang datingan. Maong na itim na pantalon na butas-butas. Kalimitan, Converse na sapatos na... anong tawag doon sa sapatos na yun? Hindi, may sadyang tawag doon Ang tawag sa sapatos na yun. Anong tawag doon, Makes? Hindi ko na. Dahil nagpapabili ako ng gayon kaya... So, yun. So, yun ang mga kalimitan datingan. Okay? Dahil nakasombrerong itim din. Napabaligtad. At medyo nagpapahaba na din ang buhok. So, nagisimula na. Yun na ang mga datingan ng mga rakista. Pag naghihilig na doon, parang awkward na siya sa blue na kulay. Gusto niya lagi black na. Pure black. Yun po ay naghihikaw na din. Nakita yung mga hikaw na malalaking butas, na may ring din sa loob na malaki, na lusot ang iyong hinlalaki doon sa butas ng tenga. Ano tawag doon? Ayun. Tapos pag tinanggal mo yon, laylay. Yung pag tinanggal mo yung ring, di ba? Laylay na yung butas ng tenga. Parang nakakatakot tingnan. Kasi meron akong ganun. Meron akong isang inspector na ganun. Talagang lawlaw na lawlaw sa sobrang laki ng butas. Ang mga tattoo ay grabe. Sa mga kapatid, may kinalaman sa puso yung pagkanta niyan.
Kung nasa Panginoon ka, dapat ang kanta natin talaga worldly song. Doon natin ipalabas ang puso natin sa pamamagitan ng mga worldly song. Doon ang i-research natin. Nagre-research ba kayo ng mga kantang makalangit? Oo, dapat yun ang hinahanap ninyo, pang special number. O pang patugtog nyo sa office. O pang patugtog ninyo sa bahay. Dapat yun ang ating mga playlist. Hindi yung ang mga playlist natin ay mga kung ano-ano. Ringing tone ay kung ano-ano. Okay, so yun po number 1. One of the primary reasons for this perspective is the goal of holiness and separation. Pangalawa, concerns with rock music. Meron tayong concerns sa rock music. Music din naman yan, di ba? Pero meron tayong mga concern dyan, mga Kristiyano. Hindi yan normal. Hindi yan katanggap-tanggap sa atin. Okay? Ano ba yung mga concern natin sa rock music? Una, sensual and rebellious rhythm. Pag sinabi nating rockista, mabibilis ang tugtog niyan. Malalakas ang tugtog niyan. Ang kanta niyan ay malalakas at sigaw na parang nagmumura, na parang wala ng lyrics at saka sumisigaw na lang ng sumisigaw, nagmumura na nagmumura. Ganyan ang rock music. Okay ba sa atin yun? Parang si Raulo. Wala, parang, alam niyo, parang ang kinapakinggan talaga ay murhang-murahan. Alam niyo yun? Yung parang nag-aaway habang nakikinig ka ng music, nagsusuntukan habang nakikinig ka ng music, nagsasaksakan habang nakikinig ka ng music. Kasi murang-mura, sigaw-sigaw, lalo yung mga Metallica, yung mga metal na heavy metal na mga rock music. Nako, matindi ho ang mga yan. So, sensual and rebellious rhythm, pagre-rebelde. At kalimitan, mismong nasa lyrics po yan, yung pagre-rebelde ng mga kanta. Gustuhin niyo ba natin yan, mga kabataan? Baka akala natin astig pagka rock music ang aming pinakikinggan, astig kami. Hindi yun, nakaka-astig, nakakasura. Butchike okay. Babalik tayo kay Butchike. JBC Open argues that the unnatural backbeat and driving rhythms of rock music appeal to the sinful flesh rather than the spirit. Pagkakasala lamang ang pinoprovoke ng rock music. Rock and roll. Ang rock and roll ay hindi magandang ibig sabihin. Maraming masamang ibig sabihin ng rock and roll. Ang rock and roll ay pagdodroga yan. Bato na pinagugulong. Alam niyo yun? Nagigits niyo ba yun? Di ba, ano bang tawag sa droga? Bato. Ang tawag dyan ay bato. Dito sa mga nagsashabu, yan ay bato. Rock. Roll, pagulungin natin. Pinagugulong na nila habang kanilang sinisinghot. Pinagugulong. Nilalagyan ng apoy at pinagugulong. Tama ba? Rock and roll. And ito ay may kinalabin din sa immoralidad, sexualidad. Sexual intercourse. Yan ay rock and roll din ang tawag. Rocking and rolling. So, hindi bagay sa mga Kristiyano ang rock and roll music. Hindi bagay sa atin ang rock music. Kaya kung meron pa kayong ganyan sa inyong mga cellphone, ngayon pa lang, tanggalin nyo na. Dahil hindi yan bagay sa atin. Then, kung nakikinig kayo sa inyo sa radyo, na mga ganyan, at gusto pampatanggal antok, o sa mga nagdadrive, pampatanggal antok, salbakuta ang ating mga pinatutugtog, at kung ano-ano pa, hindi yung bagay sa atin, mga kapatid. Wolfgang, lalo na yung mga kanta ng Wolfgang, Filipino band yun. Grabe, mga kantahin din naman ngayon. Kasi meron akong katrabaho dati sa Sobe, si Mac, Christian. Christian pa naman ang pangalan noon. Si Christian Macmac. Ako, ang mga kantahin nun, paborito, ay mga natutulog kong mundo ng Wolfgang. Ay grabe, sigaw lang naman ang sigaw eh. Alam niyo mo yung kantang? Yung gusto niyong kantahin ko ngayon? Naalala ko pa yung kinakanta nun eh. Talagang matindi ang mga lyrics ng kantang yon. Pagre-rebelde, pagpapatayan, paglalabanan, pagsusuntukan, yan ang pinopromote ng rock music. Okay? Kaya yung mga nirarock music na mga Christian music, nirarock na din nila eh. Pero tingnan nyo naman ang itsura ng mga pagkanta naman nila. Madilim ang setup, mga gitara nilang gamit, ang mga tugtog, ang mga itsura, mga nakapuyod, mga nakadihikaw, etc. Na hindi naman bagay talaga sa mga Kristiyano yon. Kaya kayo, hindi ho para sa atin yan, mga kapatid.
rock music is not for us, not for GABC members. Okay? Then pangalawa, association with sinful lifestyles. Mag-lifestyle check tayo ng mga kumakanta niyan. Sila ba yung mga tipong mga tahimik lang? Sila ba yung mga tipong hindi makabasag pinggan? Naku, hindi. Sila yung mga basagulero. Sila yung laging rebelde sa mga magulang. Sila yung laging palasagot sa mga magulang. Sila yung laging kalaban, kumbaga public enemy number 1. Sa school laging nakikick out. Promotor ng mga rumble. Promotor ng mga kung ano. Lasing dito, lasing doon. Huli ng pulis dito, huli ng pulis doon. Involved sa mga riot. Usually, ang rock music artist. Kaya hindi ho talaga yung para sa atin. Tingnan natin ang sinful lifestyle. Kaya kayo, ito nyo yung mga games na, mobile games. Ang background niyan ay labanan. Ito nyo, pati nyo yung mga games. Sadya naman labanan eh. Patayan. Ito putok nga kalat ang dugo sa screen eh. Tandaan nyo yun? At may mga iba-iba ka pang armas na gamit. May pamalalakas na armas. Merong baril. Merong blade ang gamit. Talagang talasikan ng dugo sa screen ng computer mo, sa screen ng cellphone mo. At hanap ka pa ng papatayin. Di ba? Ano yung pinopromote nun? Patayan. Gera. Rebellion. Bagay ba yan sa mga Kristiyano? Hindi yan bagay sa atin, kaya yung mobile games, hindi talaga yung bagay sa atin. Aba yung mga title pa lamang. Ano ang mga title ng mga kanta? May mga devil na mga... Ano yung sabihin ng Dota? Merong isang game na may evil na word eh. O the devil pala, devil na word. Ano na? Yun, Resident Evil. Ito yung mga title ng mga games. So, malinaw na hindi talaga atin yun. Patayan. Yung mga Tekken na yun, hindi kayo mga patayan. Alam niyo po kahit yung mga cartoon characters natin? Kita niya, Roblox. Kahit yung mga pinapanood natin mga cartoons, ay patayan. Hindi kayo yung Dragon Balls. Dragon Balls. Ay yung mga pinapanood natin, yung mga One Piece na yan, etc. Lahat na yung tingnan mo. Ultimo tingnan mo pambata. Tingnan mo ang Tom and Jerry. Anong tema ng Tom and Jerry? Naghahabulan lang yung anong naghahabulan? Daga at pusa. Patayan, pukpukan eh. Karton lang siya, pero brutal. Kumapit-pit talagang pirat na pirat eh. Usok ang mga ulo eh, tsaka mga pero hindi naman nagsasalita. Ay karton yun. Ayun naman ang gusto natin ipanood natin sa ating mga anak. Pero, violence pa rin yun. Violence pa rin yun. Doraemon. Ganyan din. Si Damulag at saka si Nobita laging magkalaban. Hindi ka? Lagi nag-iisip ng masasama sa isa't isa. Voltes 5. Ay patayan din eh. Hindi ka? Patay yung robot letter B. Kita nyo yan? So wala na tayong mapipili talaga na palabas. Peppa Pig. Alam niyo po, lahat na, Pokemon. So, wala na tayong mapipili talaga ngayon. Lahat ay mga sa devil na po yung mga palabas na ating mga kalimitang nakikita. Mga symbols nila. Tama mo yung mga symbols nila? Okay po ba tayo? Malapit na tayo. Sige, mabilis lang po ito. Number 3, physical and emotional effects. May epekto sa ating katawang physical at sa ating emotional ang pakikinig ng rock music. Tanda ito, alam ko si Brother Mac mahilig dito dati. Si Brother Macbig natin. Actually, magaling tumugtog si Macbig, di ka? Siya actually, natandaan ko sa sinabi niya, nung na-expose ni Pastor Joseph ang rock music, siya na-revive. At syempre, ngayon, pinagagamit niya na ngayon yung skills niya sa Panginoon. Ang buhay ng pagpuro, ganyan ang pinakikinggan mo lagi. Mainitin ang ulo mo. Gusto mo magmapag-isa. Gusto mo laging may kalaban ka kasi astig ka nga eh.
Gusto mo sumagot sa mga magulang mo kasi gusto mo pasaway ka eh. Kasi ang dinidikta ng mga rock music sa iyo ay maging pasaway ka. Maging astig ka. Maging addict ka. Maging bad boy ka. Yan ang pinoprovoke. Brad, kaya mo i-click yung ating dyan, yung link na pinadala ko dyan? Click lang natin yung link na pinadala ko dyan. Yun yung mga sample ng mga band. Sige. Kahit scroll up lang tayo, scroll up. Tingnan lang natin yung mga title. Ito yung mga top band, metal bands. Sige, tingnan mo ito yung mga pangalan nila ha. Honorable mention, Slayer. Sila, tingnan yung mga itsura. Mga rockista yan. Sige, taas pa, taas. Sige, kahit yung mga itsura na lang nila. Yan, ang pangalan nila, Judas Priest. Yeah, mga rock music, mga rockista po ito. Mga title pa lang ng kanilang mga band name pa lang nila, ganyan na. Tool. Ito'y tae. Joke lang, hindi pala yan. Stool pala yun. Megadeth. Ito, Megadeth, pero may ibang epekto yung imin ng Megadeth na yan. Godsmack. Nakita mo yan. A Day to Remember. Sige po, ipinapakita ko lang. Isang yan, tingnan nyo, Sleep token. Kita nyo naman, yung kanyang forma pa lang at sa kanyang mga simbolismo. Godly. Yan. Tingnan yung picture niya, yung pangalan, yung picture nila. Ayan yung mga hitsurahin, tingnan yung mga katawan. At ang nakakalungkot, may mga artist na rin na Christian band na ganyan. Ang mga itsurahin. Mga ganyan. Tapos tayo naman, tuwan-tuwa, Christian song ito, pakinggan ko na to. Kung nalilito kayo at may doubt kayo, consult kayo kay Ate Baby Jane. Kaya niya kayong i-guide na hindi yan para sa atin. Kung nalilito kayo mga kabataan. Pantera. Alam niyo ba yung pantera? Ano ang mismong symbol ng pantera? Marijuana? Hindi pala. Ano ba yun? Ano yung marijuana? Nirvana ba yun? Hindi, ito pantera nga ito. Ang pantera, alam ko, ito ay yung marijuana leaves. Ang kanilang isa sa symbol. Yan, ito pa isa. Kita nyo ka naman yan. So, ipinapakita ko lang sa inyo, although marami po kasi yan, mga itsurahin. Yan ba ang gusto nating pakinggan ng mga kanta nila? Yan? Bagay ba yan sa JABC members? Kaya kung ikaw ay fan ng mga yan, tingnan naman yan. Ay, corny naman, ang corny. Yan, ito na. Kisig. Ito yung mga symbol ng mga kamay nila, Ito yung mga kamay nila. Yung symbol na yan, dapat hindi nakikita sa inyo. Yan ay yung mga symbolistic nila. Devil signs. Yan ngayon, iniidolo pa naman yung mga pamimihis nila, pananamit nila, ginagaya. Kaya kahit ano na lang ang itsura, ay uso naman Black Sabbath. Ito niyo yan. Yan ang top 3. Yan ay top 2. Metallica. Linkin Park. 51 million followers. So yun, pinakita ko lang po yun. Bagay ba yun sa atin? Kaya tayo po, huwag tayong padaya sa jablo. Hindi ho yan sa atin. That is for the world. At hindi tayo kasang-ayon ng mundo pong ito. Number 3, reasons. Primary reasons. The context of the lyrics. Nabanggit ko na po ito kanina. Number 1, not glorifying God. Malinaw naman, yung mga lyrics nila, not glorifying God. Alam mo, wala namang kaloryot-loryot ang mensahe. Pagdaramdam, paghihimutok, bakit mo ko iniwan? Gusto kita, pero may gusto kang iba. Yung mga ganyan ang mga mensahihan ng mga kanta.
Then kapag naman mga rock music, pagmumura, pagre-rebelde. So ano makukuha natin doon? So the content of the lyrics, worldly songs, not glorifying God, with negative influence. Siyempre, kapag naririnig mo yung laging ganyan, masasama naririnig mo, may impluwensyahan ka. Hanggang sa mamaya ang buhay mo, ikaparehas na din nun. Lagi kang nagsesente, lagi kang nakamumukmuk sa isang tabi, tulala sa isang tabi, walang hindi mapakali. Ano kanta? Eh, kantang gayon, ano? Tulala sa isang tabi. Yun, mga gayon. Di mapakali. May iiwas doon. Yun, negative influence. Anong sabi ng Philippians 4:8? Standard. Ito may standard tayo sa Philippians 4:8. Katapos-tapusan mga kapatid, anong bagay na katotohanan, anong bagay na kagalang-galang, anong bagay na matuwid, anong bagay na malinis, anong bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ngayon, yung bang rock music ay meron ng mga ito? Yung bang worldly song ay meron ng mga to? So, hindi natin dapat tangkilikin yan. Kasi hindi yang kaibig-ibig, hindi yang kaya-aya. Walang mabuting ulat. Walang anumang kagalingan. So, worldly song and rock music is not for GABC members. Tandaan po natin yan. Malapit na po. Number 4, spiritual influence and spiritual poison. Nilalaso niya ng ating espiritualidad. Yung itsura pa lang na yun, nakakaano na eh. Makita mo pa lang yung mga kumakanta. Tapos yung pa naman ang iiduluhin mo. At yung pa naman ang gustong-gusto mong pakinggan. Number 1, influence of demonic spirits. Pwede kang sabihan diyan. Yung kakakanta mo ng mga, alam nyo, di ba yung in-expose ni Pastor Joseph dati? Even yung Hotel California. Na yung palang Hotel California, yun ang ginagamit ng mga satanista. Na binabakmas nila yung Hotel California. At nung binakmas nila, ang nandun ay worship Satan. Yun ang lumalabas na lyrics, worship Satan. We worship Satan. We worship Satan. Yun ang lumalabas nung binakmas nila yon. Hotel California. Kaya yun pala kanilang kumbaga sa atin, Christian song, yun ang kanilang demonic song. At ito ang pinakamatindi dyan, grieving the Holy Spirit. Nag-grieve ang Holy Spirit kapag ini-entertain mo ang worldly songs at ang rock music. Kasi may banal na espiritu na nakatira sa atin. Ngayon, ini-entertain mo sa sarili mo ang mga kantang yan. Nag-grieve ang Holy Spirit. Kaya hindi dapat yun sa atin mga Kristiyano. JBC members, maliwanag ho ba yun? Huwag nating pighatiin ang Holy Spirit na nakatira sa atin. And number 5 and the last, emphasis on spiritual hymns and orderliness. Meron bang orderliness dyan sa mga worldly song and rock music? Walang God orderliness po dyan. JABC believes that godly music should reflect the orderliness of God rather than the chaotic, loud nature of rock. So, dapat doon tayo sa orderliness. Then, biblical principles. The preference is for music with clear, doctrinally sound, and wholesome lyrics, hymns, and gospel songs. Kaya yan naman kinakanta natin, that focus on Christ rather than the entertainer. So, dapat ang mga music natin ay wholesome, doctrinally sound, may clear message, at may spiritualidad na idinudulot po sa atin. Anong sabi ng Psalms 40 verse 3? Last verse po natin. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay, pagpuri sa aming Diyos, marami ang makakakita at makatatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Yan ang dapat na musika na nasa sa ating bibig. Musika na nakakapuri sa Panginoon. Ngayon, tanong, yung aray na kuba ay nakakapuri sa Panginoon? Yung banyo queen ba ay nakakapagpuri sa Panginoon? Hindi. Puro kalaswaan, puro kalibugan, puro kademonyuhan ang makukuha natin.
kasentihan, etc. pa. Kahit pa yung mga love song. Yung mga paghihimutok lang ang makikita nyo doon. Paghihimutok. Tapos pagbibigay ng chance pa, meron ka na ngayon, umaasa ka pang magkakabalikan pa kayo, meron ka na. So mga tipong mga ganun mga messages ng kanta. Sa mga kapatid, bakit hindi gumagamit ng worldly song at rock music ang JBC? Maliwanag na hubos sa atin. Yun. So, wag na natin gagawin yon. Nagkakasala tayo habang tayo po ay sumusuporta dyan. Tayo po'y manalangin.